Mula sa bawat sulok ng mundo, mula sa mga kakaibang lupain ng Mexico hanggang Colombia, mula sa mga sinaunang sibilisasyon ng Peru at Chile hanggang sa misteryosong mga lupain ng Afrika at Hilagang Europa, lumilitaw ang mga napakagandang gusali na hinahamon ang ating pangunawa. Ang mga likang ito ay kahanga-hanga hindi lang sa laki, kundi pati sa estruktural na komplikasyon. Kamangha-mangha na kahit magkalayo, magkatulad ang estruktural, ideolohikal at siyentipikong elemento ng mga gusaling ito. Mayroon bang lihim na ugnayan sa mga sinaunang kultura at teknik nila sa pagtatayo? Malaki ang posibilidad na ang sagot ay mula sa misteryosong sibilisasyon ng sinaunang Ehipto. Makikikita natin dito ang maraming palatandaan na nagtuturo sa isang matagal ng pambihirang pangyayari. Isang bagay na tila lihim at mahirap tanggapin. Bago tayo magsimula sa bagong paglalakbay, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe sa channel para suportahan kami at hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Sa malawak na entablado ng kasaysayan ng tao, marami pa ring madidilim na bahagi, mga tanong na hindi pa nasasagot na matyagang naghihintay ng kasagutan. May mga misteryong kaugnay sa prehistorikong mga bagay at monumentong nagsisilbing tagapagbantay ng sinaunang kaalaman sa pagtatayo. Isipin ninyo ang mga napakagandang pader ng Cusco, Machu Picchu o Sacsayhuaman sa mga bundok ng Peru. Paano nagawang maitayo ng mga sinaunang sibilisasyon ang napakadakilang mga istruktura kahit walang makabagong kagamitang metal? Paano nila naipadala at naitayo ang malalaking tipak ng bato na ito? Isang kasing higpit na palaisipan ang lumilitaw sa Tiahuanaco sa Bolivia, malapit sa napakagandang Lawa Titicaca sa taas na 3,800 metro. Dito natin matatagpuan ang mga labi ng isang napakasinaunang sibilisasyon at kabilang sa mga kamangha-mangha nito ay ang pintuan ng araw na inukit mula sa iisang monolitong bato na tumitimbang ng 18 tonelada. Hiyas ng mga pre-Kolumbianong sibilisasyon ang monumentong ito, pati ang malaking idolo. Isang 8 metrong dambuhala mula sa pulang Arenisca kasama ang iba pang dambuhala na may mahiwagang simbolo na nagpapakita ng kaalaman sa astronomiya tulad ng pagkaunawa sa bilog na daigdig. Sa Tiahuanaco, natagpuan ng mga arkeologo ang detalyadong kalendaryong sumusubaybay sa posisyon ng buwan araw-araw, isinasaalang-alang ang koordinado ng mundo. Paano nagkaroon ng malalim na kaalamang siyentipiko ang mga naninirahan sa sinaunang lungsod na ito, lalo na sa kabila ng kanilang malayong lokasyon? Ilan lamang ito sa maraming misteryosong lugar na matatagpuan sa ating planeta. Sa katunayan, maaring napakahaba ng listahan. Ngayon, susubukan nating bigyang linaw ang sinaunang misteryong ito na kinasasangkutan ng malaking bahagi ng sinaunang mundo. At para gawin iyon, pupunta tayo sa Ehipto sa isang malayong panahon na nakalimutan na. Tayong mga Griego ay parang mga bata kumpara sa bayang may tradisyong 10 ulit na mas matanda sa atin. At habang wala ni isa sa mga mahalagang alaala ng nakaraan ang magtatagal sa ating bansa, ang Ehipto ay naitala at iningatan magpakailanman ang karunungan ng napakatandang panahon. Ang patotong ito ni Herodoto ay bunga ng kaalaman sa mga sinaunang karunungan nga natutunan niya sa kanyang paglalakbay sa Ehipto, ngunit hindi lang ito ang tanging patotoo na nagmula sa sinaunang Gresya. Iba pang mahuhusay na palaisip tulad ni Diodoro, Eratosthene at Platon ay nagkwento rin ng ganitong mga pangyayari at inilarawan ang mga kahangahangang dinastiya ng mga Diyos. Si Platon, bukod pa rito, ayon sa patotoo ni Plutarco, ay nanirahan sa Ehipto ng ilang taon kasama ang mga pari ng Heliopolis na siyang nagpakilala sa kanya sa mga napakasinaunang kaalaman. Ang maaari nating idagdag ay na malinaw na tinitingnan ng mga historiador ang mga patotong ito bilang bunga ng mito, mga katang-isip na kwento na wala namang tunay na halaga. Ngunit ang paniniwalang ito ay nagmula sa isang malalim na hindi pagkakaunawaan. Sa makabagong pag-iisip, ang salitang mito ay nagkaroon ng ibang kahulugan kumpara sa ibinigay ng mga sinaunang tao. Ngayon, kapag sinabi nating mito, kadalasan ang ibig nating sabihin ay kwento o alamat. Ngunit para sa mga tao nung unang panahon, ibang kahulugan nito. Ang mitos ay mula sa salitang Griego na nangangahulugang salita, hatol o pahayag, kaya tumutukoy ito sa kwento o kasaysayan. Para kay Hesiodo, ang mga kwentong mitolohikal ay kasaysayan na isinasalaysay upang maukit ito ng hindi mabura sa isipan ng mga tao at damhin nila ito sa emosyonal at mental na antas. At ang katotohanan ito ay pinatutunayan ng karanasan at ng mismong kasaysayan ng arkeolohiya.
Sa loob ng maraming taon, halimbawa, inakala na ang lungsod ng Troya na inilarawan sa Iliad ay isang mythical na lungsod, kaya't ganap na likha lamang ni Homer. Noong 1871 natuklasan ng abenturero at eksplorador na si Heinrich Schliemann ang Troya sa kanlurang Turkey malapit sa Dardanelles gamit ang mga geographical na palatandaan mula sa Iliad. Halimbawa lang ito, pero marami pa tayong pwedeng banggitin. Balik tayo sa Ehipto, sa kanlurang pampang ng Nilo kung saan ang templo ng Edfu ay matatagpuan. Ang templo ng Edfu ay inialay kay Horus, ang Diyos na lawin na isinilang mula sa Diyosang si Isis at Diyos na si Osiris. Ito ay isang gusali na medyo bago lamang dahil itinayo ito noong panahong Ptolemaico kaya nasa pagitan ng 237 at 57 bago ipanganak si Kristo. Ngunit ito ay itinayo sa ibabaw ng mas lumang templo mula pa sa sinaunang kaharian kaya ito'y mula 2700 hanggang 2200 BC. Ang natatanging katangian ng templo ng Edfu ay hindi ang edad nito kundi ang mga inskripsyon na mayroon nito. Ang mga inskripsyon sa templo ay naglalaman ng bihirang sanggunian tungkol sa sinaunang panahon bago dumating ang mga dinastiyang paraoniko at pinamunuan ng mga Diyos. Bagamat itinuturing ng maraming Ehiptologo na alamat lang ang konseptong ito, maaaring may mas malalim itong katotohanan tungkol sa pinagmulan ng sibilisasyong ito. Ayon sa mga sinaunang inskripsyon na ito, isang sibilisasyon na binubuo ng mga Makadiyos na nilalang ang namuno bago pa dumating ang mga dinastikong lipunan ng Ehipto. Sila raw ang nagdala ng sibilisasyon sa Ehipto na turo ng agrikultura, astronomiya, geometriya at iba pang mahalagang kaalaman. Ayon sa mga inskripsyon sa templo ng Edfu, maraming palatandaan na ang sinaunang Ehipsyo ay namana lang at ipinasa ang kanilang kaalaman sa paglipas ng panahon, hindi nila mismo nilikha ito. Maging ang mismong pagtatayo ng lahat ng mga banal na monumento ay tila sumusunod sa isang plano at kaalamang pangkonstruksyon na parang ipinasa ng mga sinaunang nilalang na ito. Hindi mo ba alam, Asclepio, na larawan ng langit ang Ehipto? Darating ang panahon na magiging walang saysay ang paggalang ng mga Ehipsyo sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na debosyon at paglilingkod, at lahat ng ating banal na pagsamba ay magiging walang silbi at walang bisa. Babalik ang mga Diyos, mga manlaakbay ng kalawakan mula daigdig patungong langit. Ang Ehipto ay iiwanan at ang lupa, na minsan naging tahanan ng relihiyon, ay mananatiling tigang, walang presensya ng mga Diyos nito. Ang baliw ay ituturing na isang matapang na tao at ang masama ay ituturing na mabuti. Tungkol naman sa kaluluwa at paniniwalang ito ay likas na walang kamatayan o maaaring makamtan ito, gaya ng itinuro ko sa inyo. Pagtatawanan nila ito at mapapaniwala pa silang kasinungalingan ito. Tungkol sa pag-iral ng mga sinaunang hari na nagtatag ng sinaunang kaharian, makikita natin ang mga bakas nito mula sa iba't ibang pinagkukunan. Halimbawa, mayroon tayong mga manunulat mula sa panahong klasikal na nagsasalaysay tungkol dito. Ngunit matatagpuan din natin sila sa kilalang Royal Papyrus ng Torino na isang sinaunang dokumentong Ehipsyo na itinakda noong huling bahagi ng ika-19 o simula ng ika-20 dinastiya kung saan nakalista ang mga pangalan ng 10 sinaunang pinuno ng sinaunang Ehipto. Si Eusebio, ang Griyegong historiador, ang siyang nagsabi habang binabanggit si Maneton, isang pari ng templo ng Heliopolis at tagapag-ingat ng mga sagradong kalaan na nagsimula ang sibilisasyong Ehipsyo noong 30,500 BK kaya mas maaga ito kumpara sa opisyal na kronolohiya. At ang pagkakatatag ng sibilisasyong Ehipsyo ay ibinabalik sa panahon ng mga unang hari na sinasabing namuno ng 13,900 taon. Pero sino nga ba ang mga Diyos o unang mga hari na nagtatag ng sinaunang sibilisasyong Ehipsyo? Saan galing ang kanilang karunungan? Sila ba ay mga nilalang na nagmula sa ibang mundo? O sila lang ba ay mga tagapagmana ng isang nawalang sibilisasyon na technological na mas advanced? Ang mga inskripsyon sa templo ng Edfu ay nagsasabing ang mga Diyos na tagapagtatag ay nagmula sa isang pulo. Sinasabing ang tinubuang lupa ng mga sinaunang nilalang ay nasa labas ng Mediterranean, ngunit dahil sa malaking sakuna, agad nawasak ang pulo. Sige, sundan natin ang pahiwatig na ito. Batay sa pag-aaral, mga 12,000-13,000 taon nang nakalipas, isang malaking meteorite ang tumama sa mundo at nagpagalaw sa aksis nito ng mga 2,000 kilometro. Isang napakalaking sakuna na yumanig sa mundo. Matapos ang malalakas na lindol at matitinding pagsabog ng bulkan, sinundan ito ng pagtaas ng antas ng dagat na siyang lumubog sa malaking bahagi ng mga lupaing nakalitaw sa planeta.
Hindi na bago ang ganitong pangyayari sa mga pamilyar sa mitological na kwento ng iba't ibang kultura. Para sa iba, katang-isip lang ito. Ngunit isipin natin na bago ang sakuna, may maunlad na sibilisasyon sa mundo at itanong sa sarili, May mga pahiwatig ba na sumusuporta sa kwentong ito? pakinggan natin ang kwento ni Platon na nakarating sa Ehipto at nakausap ang mga paring tagapang-alaga ng karunungan ng mga sinaunang Diyos. Ngayon, Timeo, isang tabi mo muna ang mitolohiya at pakinggan ng isang lumang kwento. Matutuklasan mo ang mga nangyayari ngayon at ang mga naganap noon pang matagal na panahon na karapat-dapat malaman. Sa lupain na ngayon ay tinatawag nating Atlantis. May mga makapangyarihang hari na namuno sa isang malawak at malaking isla at sa marami pang ibang kalapit na mga isla. Bukod dito, ang islang ito ay namumuno rin sa mga bahagi ng kontinenteng nakapaligid sa ating tunay na dagat. Kaya noon, may akses kami sa buong mundo dahil ang aming dagat ay nasa loob ng mga haligi ni Hercules. At masasabi na ang tinatawag nating dagat na yon ay noon ay isang tunay na dagat. Pero si Platon ay humakbang pa ng mas malayo at inilarawan ng isang mas naunang panahon na tinawag niyang Gintong Panahon, isang panahon kung saan si Diyos Saturno ang namuno bilang isang mabait na pastol. Sa gintong panahon, matagal bago pa nagtayo ng mga lungsod ang tao, namamayani ang kaligayahan, hindi pinapayagan ni Saturno na may tao na mamuno sa kapwa-tao at magdulot ng kawalang katarungan. Ginamit ng Diyos ang parehong paraan ng pamumuno na ginagamit natin sa ating mga kawan. Sa pamumuno sa isang kawan ay hindi inilalagay ang isang tupa o isang barako, kundi isang pastol, isang nilalang na kabilang sa ibang uri na likas na mas mataas kaysa sa kanila. Ayon kay Platon, may panahon na ang mundo ay pinamunuan ng mga nakatatas na Diyos at ang mga Diyos na mas mababa o kalahating Diyos na nagkatawang tao ang itinalagang magturo at gumabay sa mga tao tungo sa karunungan. Ang mga Diyos na ito ay tumatanggap ng tungkulin bilang mabuting pastol, ginagabayan nila ang sangkatauhan at hinahati-hati nila ang lupa. Dito nagsimula ang mga dinastiya ng mga Diyos. Para sa mga taga-subaybay ng channel, pamilyar na ito. Nakita na natin sa iba't ibang bansa at kultura. Ngayon, bumalik tayo muli sa Ehipto at suriin natin ang katahuhan ng Diyos na si Thoth. Si Thoth ay inilalarawan bilang isang banal na nilalang, ipinanganak sa isang malayong bansa, partikular sa isang pulo na matatagpuan sa kanluran ng Ehipto at lampas pa sa tinatawag na yon na Kipot ng Gibraltar, ngunit may higit pa ron. Ayon sa sinaunang teksto, isang araw nagdilim ng husto ang araw, kaya natakot ang mga Diyos at sa tulong ni Thoth, tumakas sila sa dagat papunta sa bagong lupain. Sa puntong ito, si Thoth. Di maiwasang itanong kung ang mga Diyos na umalis sa pulo ay taga-Atlantis. Marahil dahil sa pag-ulan ng mga meteorite, nagkaroon ng malaking sakuna at nasira ang kanilang bansa, at na ang mga ito ay nakahanap ng kanlungan sa Ehipto, isang lugar na marahil ay dati na nilang itinatag bilang isang protektorado, at na sa hindi malamang dahilan ay nakaligtas sa pandaigdigang sakuna o kung saan ang mga mapanirang epekto ay mas kaunti. Malinaw na walang ebidensya na totoo ang lahat ng ito, ngunit kahit sa pagkakataong ito, maaari tayo maghanap ng mga palatandaan. Ayon sa mga inskripsyon sa templo ng Edfu, binanggit ang isang panahon bago ang mga kilalang dinastiya na maaaring tawagin nating predilubyo o bago ang sakunang tumama sa mundo 11,000 taon nang nakalipas. May mga palatandaan bang nagpapakita na matanda na ang sibilisasyong Ehipsyo? Kung pupunta tayo sa kapatagan ng Giza, makakagawa tayo ng mahahalagang obserbasyon. Tulad ng nakita sa mga naunang video, posibleng mas matanda ang dakilang pyramid kaysa iniisip ng mga Egyptologists. Alam natin na kung may nangyaring sakuna 11,000 taon nang nakalipas, kailangang itinayo ang dakilang pyramid pagkatapos noon dahil hanggang ngayon ay tama pa rin ang pagkakaalay nito sa mga pangunahing direksyon. Hindi ito posible kung mas maaga itinayo dahil tiyak nagbago na ang posisyon nito sa paggalaw ng aksis ng mundo. Ngunit ang mga piramid ay hindi lamang ang mga kagiliw-giliw na monumento sa kapatagan ng Giza, mayroong kahit isang kaso na maaaring magpatunay ng walang alinlangan sa katandaan ng lugar. Ang Sphinx. Ang alam natin at kinukumpirma ng opisyal na Ehitolohiya, mas matanda ang Sphinx kaysa dakilang piramid at ginawa ito noong mas naunang panahon. Pero ilang taon pa natin ito maaaring iatras.
Noong dekada 90, napatunayan ng heologong si Robert Chuck na hindi maaaring mas bata sa 10,000 tao ng Sphinx. Ang mga palatandaan ng pagguho sa estatwa ay nagpapakitang ito ay nalantad sa matinding ulan o pagbaha na imposibleng nangyari higit 10,000 taon na ang nakaraan bago pa naging disyerto ang kapatagan ng Giza. Kaya tiyak na mas matanda ang Sphinx kaysa sa inaakala at maaring mas nauna pa ito sa sakunang naganap 11,000 taon nang nakalipas. Bukod dito, kailangan ding idagdag ang isa pang mahalagang detalye. Sa kompleks ng Giza, lumilitaw ang mga bakas ng tinatawag na mga estrukturang pundasyon at mga gawaing paghahanda na mas matanda pa kaysa sa mga piramide. Interesante ang mga estrukturang ito dahil ayon sa mga inskripsyon sa mga templo, may sinusunod na plano ng konstruksyon ang mga sinaunang Ehipsyo. Isang plano na inisip ng mga Diyos at masusing sinusunod ng mga sinaunang Ehipsyo. Ang planong ito ay napakadetalye kaya't parang muling pagtatayo ng mga sinaunang lugar imbes na paggawa ng bago. Bilang suporta sa teoryang ito, maaari nating idagdag na sa ilalim ng mga estruktura sa Ehipto ay may mga lugar at silid na matagal nang pinaghihinalaang umiiral ngunit hindi pa rin masusing na imbestigahan. Tungkol sa Ehipto, babalikan natin ito sa bagong video para ipakita ang halaga ng mga posibleng natatagong bagay sa ilalim ng buhangin, sapat nang banggitin ang kaso ng labirinto ng Meride. Ayon kay Herodoto, mas maranya ito kaysa sa mga piramide at may mahigit 3,000 silid. Ayon sa mga Gregong manunulat, maaari nakatago sa mga silid sa ilalim ng lupa ang mga labi ng sinaunang Diyos at ang mga orihinal na dokumentong pinagmulan umano ng buong karunungan ng mga Ehipsyo. Ngayon, kung tatanggapin natin na mayroong isang maunlad na sibilisasyon bago pa ang mga kilala nating ngayon, maraming piraso ng palaisipan ang tila nagkakaugnay-ugnay. Ang mga natuklasan tulad ng Göbekli Tepe, Gunung Padang at ang mga guho ng Kuso, Machu Picchu o Tiahuanaco ay hindi na mukhang mga hindi maipaliwanag na anomalya. Makikita natin ang kwento ng mga banal na nilalang na nagkatawang tao at naging gabay ng tao sa Ehipto kay Esirid, sa Kreta kay Minose na tumanggap ng batas mula kay Zeus, kay Moises na tumanggap mula kay Yahweh at kay Viracocha para sa sibilisasyong Inca. Ilan lang ito sa mga halimbawa at pwede pang madagdagan ang listahan. Ang mga natatagpuan natin sa mga sinaunang patotong ito ay mga mito at alamat lamang na bunga ng imahinasyon ng mga sinaunang may akda o ito ba ay nagpapahiwatig na maaaring mas komplikado ang ating kasaysayan kaysa sa pinangahasan nating isipin kailanman? Ngayon, talagang interesado kaming malaman ng inyong opinyon, isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong palagay. Babalik kami para pag-usapan pa ito at ibahagi ang iba pa naming gustong sabihin. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.